Kaya sa isang individual na tao po, iba po kasi yung love ourselves in a physical human body, iba yung love ourselves sa soul level natin. So, what I am teaching now and sharing to all of you is on how to love ourselves deeper. Kumbaga, this is on how to love our soul. Dahil as we are all individual human, to love ourselves deeper, kailangan po natin matutunan yung salitang Christ consciousness or the wisdom of God's love. Dahil po we are all individual human na binubuo po tayo ng physical human body and soul. And ang physical human body natin ay maihahambing natin sa science at yung soul natin ay maihahambing natin sa spirituality. Ito po ay nagbe-base lamang sa energy and sa feelings ng tao. Kaya to love ourselves deeper or to know ourselves deeper, yung inner self natin, kailangan po natin individually matutunan yung the Christ consciousness on how to love ourselves. Ito ay ang mga salitang pagpapatawad. Dahil kapag ang isang individual na tao ay marunong magpatawad, siya po ay natututong ng salitang true love. Dahil pag nagpapatawad ka po, ang mararamdaman mo ay true love after that. Kung bakit doon mo matutunan yung salitang unconditional love sa pagpapatawad. As we are a human, hindi po tayo nagiging perfecto, but kumbaga, sa pagpapatawad natin sa bawat pagkakamali natin, dito po natin maiintindihan yung salitang pagpapatawad at dito din natin maibibigay sa sarili natin yung salitang unconditional love. At dito rin natin ibibigay sa sarili natin yung salitang compassion. At as a human po, marami po tayong mga kahilingan na minsan matagal dumating sa buhay natin. Kaya kailangan po meron po tayong patience sa paghihintay ng ating mga pinapangarap sa buhay na dumating sa tamang araw at sa tamang panahon. That is to understand the word patience sa sarili natin. At dapat may faith in God tayo. Yung paniniwala natin kay God. Na maniniwala lang tayo na God always guide us. Na hindi tayo pinapabayaan ni God sa araw-araw na ginagawa natin dito sa physical world. Habang nabubuhay tayo, hindi tayo pinapabayaan ni God. So, dapat may faith in God na tayo and dapat deep yung paniniwala natin yun. Yung sa deeper sa soul level natin. Para no matter what happen, hindi ka matitinag. Word of honor natin, mahalaga yun. Dahil kapag may word of honor tayo sa ating mga salita, ay ito rin yung paraan kasi para mabago natin yung sarili natin deeper on how the way we speak the truth and to stand for the truth. Dahil dapat alam mo yung katotohanan sa sarili mo. At bilang tao po, nakikilala natin yung sarili natin deeper sa pamamagitan ng feelings natin. We know the truth in our feelings. Alam natin ang katotohanan at kung ano yung nararamdaman natin sa puso natin, just speak the truth. That is to align yourself into the higher self mo, yung katotohanan na, kumbaga, the truth, yung soul mo na puno ng katotohanan. So, maa-align mo doon yung sarili mo every time na nagsasabi ka ng katotohanan. Dahil ang soul natin ay hindi po siya kumakain ng pagkain ng tao. But, ang kinakain po ng soul natin ay prayer. Every words natin, every action natin, yan po yung pagkain ng soul natin. Kaya kung gusto natin magbago individually, mahalin natin yung soul natin. Kilalanin natin yung soul natin deeper. That is on how to build ourselves stronger. Na kahit anong pagsubok ang darating sa buhay natin, kahit anong pagsubok ang
dadanasin natin habang nabubuhay tayo dito sa mundo. Kung kilala mo yung sarili mo deeper, kung build up mo yung sarili mo deeper, hindi ka matitinag at hindi ka magbabago. Ganyan po dapat yung paniniwala din natin, yung faith in God natin. Kailangan po natin itipan natin yung paniniwala natin until into our soul. Dahil kung ganyan kalalim yung baon ng ating paniniwala ay hindi po siya matitinag. Dahil po, you know yourself deeper. That is to understand our own inner self. Kaya, each of us, kung kaya po natin mahalin yung sarili natin deeper and to understand the word Christ consciousness or the wisdom of God's love, each of us, maiintindihan natin yung sarili natin deeper at kaya po natin magbago individually. Na dito ka po magsisimula na mas maintindihan mo yung salita na love kapag alam mo rin mahalin yung sarili mo deeper. Dahil ang pag-ibig ay nagsisimula po siya sa soul level natin, hindi po sa physical na nakikita natin. Hindi po siya ang love dapat nagsisimula siya deep to our soul. Hindi lang po ang love na pabase kasi sa physical appearance. Kasi ang love, kung ihahambing mo po yung love sa love life natin, kapag minahal mo po ang isang tao based sa physical na meron siya, one day, you will lose your love kung mawawala yung sa kanya. Pero kung yung love mo ay deeper, kumbaga doon ka nag-base sa hindi makikita ng iyong mga mata, ngunit mararamdaman ng iyong puso, ay kahit anong pagsubok ang dadanasin nyo sa buhay nyo, ay hindi po magbabago yung pag-ibig yung dalawa. Kumbaga, for better or for worse, nandyan po kayong dalawa na kapit kamay lang kayong dalawa. So, ganun po yun. Dapat yung love natin deeper to our soul. Dapat, we will base on our feelings. Kung yan po kasi ang paraan para mahanap natin yung true love natin. And to know ourselves deeper, dapat nag-focus po tayo sa feelings natin to understand ourselves. Dahil ang spirituality po kasi is nagbe-base po siya sa feelings ng tao dahil ito ay energy lamang po siya. Kaya to feel the energy, only can detect the energy is the human heart. So that is the feelings natin as human. So yan po yung spirituality na tinatawag po. Magkaiba sila sa science and spirituality. Dahil ang spirituality na tinatawag ay yung knowledge mo doon is deeper to our soul, which is nagbe-base ka sa energy and sa feelings mo as a human. So, yan po dapat kung paano natin mahalin yung sarili natin individually para magiging strong tayo mentally and emotionally. Ano man yung haharapin nating pagsubok in this physical human world ay hindi po tayo matitinag ng mga pagsubok na yan. So that is to build ourselves stronger and deeper to our soul.